Bangkay ng natagpuan ng magkapatid na menor de edad mula sa nasunog nilang bahay sa Sarangani. At sa Ilocos Sur naman, suspendido na ang lisensya ng isang driver na nakaaksidente sa dalawang rider na kalahok sa Endurance Challenge. Ating saksihan. Sa kuhang ito sa San Esteban, Ilocos Sur noong Pebrero, makikita ang pagsalpok ng isang kotse sa dalawang motorsiklong kalahok sa isang Endurance Challenge. Sugatan ang dalawang rider pero ayon sa mga pulis, maayos na ang kanilang lagay ngayon. Kasunod niyan, sinuspinde ng 70 araw ng Land Transportation Office ang driver's license ng nagmaneho ng kotse. Paliwanag daw ng driver sa mga pulis, nasilaw siya sa ilaw ng mga motorsiklo pero lumabas sa kanyang medical certificate na nasa impluwensya siya ng alak. Sabi ng LTO, bigong humarap sa unang investigasyon ang driver pero bibigyan siyang muli ng pagkakataon para magpaliwanag. Ang mga organizer naman ng naturang kompetisyon, pagpapaliwanagin din daw ng LTO kung bakit hindi sila dapat managot sa paglabag sa road safety rules and standards. Sa ngayon, wala pang pahayag ang grupo. Naharap naman ang suspect sa reklamong reckless imprudence resulting in double physical injuries and double damage to property. Ayon sa mga pulis, nakapagpiyansa na ang suspect. Sa Maitom, Sarangani naman, patay na ng matagpuan ang mga magkakapatid na 2 taong gulang at 3 taong gulang matapos hindi makalabas sa nasusunog nilang bahay. Ayon sa BFP Maitom, sinubukan silang sagipin pero masyado na raw malaki ang apoy. Mabilis daw kasi yung pangyayari sir. Kumbaga na-trap po sila kasi andun na sa pinto yung tunog. Tapos like gawa sa kawayan yung bahay. Ayon sa lola ng mga biktima, natutulog na noon ang kanyang mga apo kasama ang kanilang nanay at yahin nang mangyari ang sunog. Tulog na sila sir. Di na sila kamatngon. Musa sila nakabangon tung kusog na ang kuan kalayo. Narato naman po ang mag-igsoon mama sa bata. Kung igsoon sa mama sa bata, nag-ambak na lang ganit sila sir. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi.